Mga paps, bali, eto na naman tayo. Meron tayong gagawin sa ating motor. Ayan. So, kinalas natin yung ating front wheel. So, ang issue is maingay pag pinipre-wheeling ko siya. So, chinik natin yung bearing. Ayan, kinalas ko na. Chinik natin yung bearing. Goods pa yung mga bearing. So, walang tama. Wala siyang uka kahit konti. Ayan o. Nilinis natin ng sabon. Sabon lang mga paps. Ayan, Joy ang gamit natin. So mas maganda pala mga paps, tips pag magbabaklas kayo ng ganito dun sa mga gusto mag DIY, dapat meron kayong inner bearing fouler para yung bearing wag masira kagaya nitong ginawa ko. So ginamitan ko siya ng bearing fouler. So yun, nung natanggal ko na check ko, wala pa palang sira tong bearing. Kasi pag pinukpok to mga paps, so masisira siya. So wala pa palang sira, magkakaroon siya ng sira dahil sa pagpukpok. Kaya mas maganda na rin na gamitin nyo ng bearing fouler. So sa pagtanggal pala na ito, bigyan ko lang kayo ng konting ideya dun sa mga hindi pa na-experience. Bali, pag nagtanggal kayo nito mga paps, ang uunahin yung tanggalin lagi is yung dito sa may bandang disc. Ito, dito sa may bandang disc na to. Kasi kung makikita nyo siya, ayan. So itong area na to mga paps is open na open siya. Open. Dito, pag dito kasi sa kabilang side, ito, meron siyang stopper. So ayan, kung makikita nyo ito, hindi nyo mailalabas yung bearing agad dito sa side na to. Kaya dito nyo lagi siya uunahin. Ayan o. Ayan. Open na open siya. For example, ganito, ayan, ikakabit ko kunwari. Ayan. Pag dito ka sa side na to nagumpisa, ayan o. Pag yung sa side ng rotor disc ang inunang mo, ayan, accessible siya. Ayan. O. Halimbawa, kagaya nung sinabi ko sa inyo, sira na totally yung bearing at gusto nyo nang pukpukin, mapupunsol nyo siya dito sa side na to. Ayan o. Kung makikita nyo, ayun, tatamaan siya kagad nung screwdriver na sinusukat natin. Ayan. Pag yun ang inuna mo, yun nasa may rotor disc. Ayan o. Kunwari tatanggalin natin, ayun, tanggal siya. Pag dito ka naman sa kabilang side na to nag-una, hindi mo siya matatanggal kasi meron siyang stopper. Ito. Paliktarin natin yung bearing. Ayan. Dito naman natin ilagay sa kabilang side. Ayan o. Ayan. Kunwari ganyan na ilagay na. Halimbawa yung side na yun ang inunan yung mga paps, hindi nyo siya matatanggal. Kasi ito, ayan kung makikita nyo. Ayan o. Ayan. Bumabangga siya dyan. Babangga siya dyan. Ayan. Kaya hindi nyo siya matatanggal. Kaya doon sa mga gusto mag DIY na nagbabalak gumawa ng ganito na hindi pa nila na-experience magbaklas, ito yung tips ko mga paps. Unahin nyo lagi itong tanggalin na side na to. Itong may disc banda. Madali nyo mailalabas yung bearing. Hindi kayo mahihirapan. Pero pag itong side na to yung inuna nyo, yan, pahirapan yan bago nyo matanggal tong bearing na to. Ayan. Kaya ang pinakang unang gawin nyo, halimbawa gusto nyo mag-maintenance, itong side na to yung una nyong tatanggalin. So pag natanggal nyo na yung nandito, sa portion na to, pag natanggal nyo na yung nandito, madali nyo nang mailalabas yung dito sa kabila. Yung dito. Yun lang mga paps. Tapos, itong bearing na to, dahil nalinis na natin, ayan, goods na goods to. So, ito rin yung ibabalik natin. Bali yung isa pala na-regrace ko na. Ayan. So, ito naman na isang natitira. Ipapakita ko din sa inyo mga paps kung paano yung tamang pag-apply ng grasa para na ipapasok totally lahat dun sa loob. So ngayon mga paps, paglagay naman ng grasa dito sa bearing, ganito lang. Kuha kayo ng grasa, ayan, lagay nyo sa palad nyo. Ayan. Tapos, itong portion na to kung makikita nyo, open. Sa kabilang side, parang mayroon niyang guma. Hindi yung guma paps, ayan yung pinakang roller ng bearing natin sa loob. Ayan yung bulitas, para hindi siya magdikit-dikit at hindi siya hiwa-hiwalay. Ayan yung pinakang nagkukontrol sa kanya. Pag nagrasa kayo, dito kayo sa side na to maglagay. Ang tamang pagrasa niyan mga paps, ganito. Padapa. Ididiin nyo sa kamay nyo, lalabas yan dito yung grasa. Ayan o, kung makikita nyo mga paps, may lumabas na kagad. Ayan, ganyan lang magrasa o. Ayan, paikot lang siya o. Ganun yung tamang pagrasa. Ilalagay nyo yung grasa sa palad nyo, tapos padiin lang. Ayan o, makikita nyo, labas ka agad, tagos ka agad. So siguradong nalulubricate natin lahat ng bearing. So ayan o, makikita nyo. Ayan, medyo madumi lang talaga yan, pero okay lang. Tapos, kung pagtapos nyo nalagyan, iikutin nyo siya. Iikutin nyo para totally malubricate lahat ng grasa. Ganyan lang.
So ngayon may mga lumalabas dyan. So ibabalik natin yan. So makita nyo dito sa side na to, napuno na siya ng grasa. Ayan o. Tapos itong mga lumabas, ibalik lang ulit natin. Ganyan. Ganyan lang siya mga paps pag grasa. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, punong-puno siya dito sa side na to, kung saan natin ipinasok yung grasa. At doon naman sa kabilang side, ayan o, meron din, kumpleto rin siya. Tapos meron pala yan ng silyo. Ito yan mga paps. Dito siya sa kabilang side nakalagay. Ito side na to, dito mo yan siya ilalagay para yung grasa hindi siya lalabas. Ayan, didiin nyo lang siya madulas. Ayan, didiin nyo lang ng ganon. So ayun, ganun lang magre-grease ng grasa mga paps. So makikita nyo, punong-puno. Nung ilagay natin yung pinakang selyo nya, lumabas dito. Ikalat nyo lang siya ng ganun mga paps. Ayan, ganun lang mag-lubricate niya mga paps. Ayan, so, smooth na tong ating bearing ulit. Ito naman na kabila, nauna na kasi natin itong nire-grease kanina. Hirap kunin. So ito naman, nire-grease na natin to kanina. Yan, nagkalat, sayang. So wala na tayo ditong problema. Ang pinakang kulang na lang nito mga paps is yung pinakang cover nya. Ayan. So ito, ibalik natin din tong isa. Ganun lang din ulit yung senaryo mga paps. Ayan, paglagay, ididiin nyo lang din. So ito na. So makita nyo nagsilabasan na rin dito. Ibabalik nyo lang din ng ganun mga paps. So okay na. So ganito lang mag-regrease ng bearing mga paps. Ayan. So sana nakatulong at ayun lang. Ganun lang yung ating quick tutorial for today. Kung nagustuhan mo paps yung ating video for today, pahingin na rin ng konting suporta, pa-like and subscribe na rin sa ating munting channel. At ayun, maraming salamat. Okay. So ngayon mga paps, andito na tayo sa ating mags. Ilalagay na natin tong ating nire-grease na bearing. So ito, lagyan nyo ng konting grasa para madaling ipasok. Ayan. Tapos ito na bearing, siyempre dapat may grasa din siya para madaling ipasok. So paglagay naman nito mga paps na ating bearing, yung walang takip, itong side na to, ito yung nandun sa loob. Itong may takip na to, inilagay natin na cover kanina, ito yung nasa labas. Ayan, ganyan yan. So dapat pantay na pantay siya mga paps. Tapos meron ako ditong dating bearing na luma. So ito, iisang size nito mga paps. Ito, tsaka ito, isang size niyan. Ito yung unang-unang kapang bearing mo sa dating motor. So ngayon, kung makikita nyo, kinat ko to ng grinder dati. Para ito yung gagamitin natin pagpukpuk ng bearing papasok. Ayan. Wag na wag nyong pupukpukin yung gitna mga paps, kasi masisira yung bearing nyo. Ayan. So ngayon, lalapat muna natin ng konti. Ayan. So pagpantay na siya mga paps, ito yung gagamitin nyo na bearing. Ipatong nyo ng ganon. Konting pukpuk lang, paikot, para siya pumasok pag nagkabit kayo ng bearing. Ayan. Ganito lang mga paps. Wag na wag yung direktang paluin yung bearing kasi magsisira yung bearing natin. Ayan. Kunting-kunti lang yung pukpuk. Paikot lang. Ayan. Liwat kanan lang. Para sabay silang pumasok. Ayan. Para kung halimbawa magkamali man kayo ng palo, hindi nyo tatamaan yung gitna. So ngayon makita nyo, pasok na siya. Kailangan nakasagad ko mga paps sa loob. Yung sa pinakang stopper niya. Ayan. Ayan. Ayan, napasok na. Ayan. Ganun lang siya mga paps pagbalik ng bearing. Ayan. Ayan. So ganyan na yung tunog. So sagat na yung bearing natin. Pantay yung pasok niya. Ngayon, kaya yan may lagari mga paps, kaya natin yung grinder para mahugot natin palabas. So gamitan mo lang ng panghugot. Ayan, madali natin siya makukuha. So ayun, ganun lang magbalik yan. So yung mga grasa na yun mga paps, disregard nyo na lang kasi malaking tulong din yan dun sa ihi para madulas din siya. Ganun lang magbalik mga paps. Tapos dito tayo sa rotor disc banda. Eto naman, huwag nyo kakalimutan, ito yung pinakang spacer niya mga paps. So ito yung nagko-control sa ating mga bearing para hindi siya ma-deform.
para hindi siya masira. So ibabalik niyo siya diyan. Ayan. Ganyan lang mga paps. Tapos konting grasa ulit dito sa portion na to, ayan. Para pag nilagay natin yung isang bearing, ay sus. Yeah. Para pag nilagay natin tong isang bearing na to, madulas din siya, madaling ipasok. Ganon din ulit, yung parang guma, yung parang may railings, ito yung nasa loob, ito yung ilagay natin na takip, ito yung nasa ibabaw. So ganon lang yun mga paps. Pagbalik, pantayin nyo lang muna. So pag pantay na, ilalagay natin tong ating bearing na yung dating bearing, tapos pukpuk lang dahan-dahan mga paps. Dapat pantay ang pasok, ganon lang maglagay ng bearing. Ayan. Para hindi natin mapukpok yung gitna. Yan yung iniwasan natin, kaya gumagamit tayo ng sapin. Parang tinatamaan lang itong ring na to paikot, para hindi masira yung ating bearing. Ayan. Medyo hirap lang tayo magpukpok kasi madulas yung ating kamay. Ayan. Dahil magrasa. Ayan. Punasan natin ng konti at sobrang dulas talaga. Ayan lang mga paps. Huwag nyo lang mamadali. Konti-konti lang yung pukpok na ito. So ito mga paps, malapit na natin may baon. Ayan. Ayan. So ayan mga paps, sagad na siya. Bali nilagay ko pala tong ihi. Ayan, nilagay ko tong ihi para yung spacer na nilagay natin sa loob may tuwid natin sa mga butas na yan. Ayan, yung ihi kasi na yun, yung spacer kasi na yun sa loob mga paps, yun yung pinakang stopper natin sa bearing na to, tsaka yun nandito sa kabila para hindi siya ma-deform. So kaya nilagay natin to para tuwid na tuwid. Tapos ganun pa rin yung proseso, hugot lang. Ayan, kaya natin to hiniwa para madaling tanggalin. So punasan natin ng konti itong existing na to, mga grasa, para di magkalat sa ating disc. At ganoon din dito sa kabilang side. Yeah. Punasan natin yung mga natira. So kung makikita nyo mga paps, so lubog na lubog siya. Meron siyang bakante. Yung bakante naman yun mga paps, para dito yan sa dust seal na tinatawag. Para yung grasa pag umiikot, may mga lumalabas kasi dyan para hindi natatapon. So ang purpose yun mga paps dito, ayan. Ayan yung nakalagay yung dust seal natin. Dyan yan. So ididiin mo lang yan. Ganon din sa kabila, kaliwat kanan yan mga paps. Dalawa yung dust seal nya. So ayan. So ganon lang mga paps mag-repack ng bearing sa motor natin. Ayan, ikakabit muna natin ito dun sa ating motor. So ito mga paps, yung spacer ng ating mags. Itong maiksi, dito siya sa may disc. Ayan. Itong mahaba, dito siya sa kabilang side mga paps. Ayan. Kaliwat kanan yan. Tapos yan, salpak na natin. Targetin muna natin yung caliper. Ayan. So yun, nalaglag yung kabila, okay lang. Okay. So ngayon, ilagay na natin itong ehe. Ayan. Yeah. So natanggal itong isa. Balik natin. Ay, sus, nahulog ulit. Yan. So yun lang mga paps. Ayan, makikita nyo. Suwabe na siya. Kanina kasi, bago ko yung binaklas, pag inikot mo ng ganon, maingay. So balik natin itong kanyang ball. 19mm pala ito mga paps. Yung kanyang nut. 19mm na socket wrench. Ayun. 19mm. Yeah. Saan na yung ating socket? Ayan. Tapos ito naman kabilang side, 14mm lang ito mga paps. Ayan. Yun. Ayan. So ayan, tahimik na siya mga paps. So yun lang, yan lang ang ating simpleng tutorial for today's video. So ayan, floating siya mga paps, swabe, walang sabit. Ayan.
Binatang binata yan, walang sabit. So ayun mga paps, kung nakatulong sa inyo yung simpleng video at kung nagustuhan nyo, konting suporta sa ating munting channel mga paps, isang like and share at subscribe mo na rin para updated ka sa ating mga bagong video na ilalabas. Muli, maraming salamat mga paps at ride safe.